Celebox. Sa bayan ng San Fernando, si Neo de Rocas, sa edad na 30, isang successful architect at co-owner ng isang architectural firm. Magmula nang maiwala niyang proposal ring para sa nobyang si Ivy, na nakipaghiwalay sa kanya ay naging masungit at suplado na si Neo. Hanggat hindi pa naibabalik ang singsing ko, hindi ka makakatakas sa akin. Si Minzy Castro naman ay isang cook sa maliit na karinderya sa loob ng masikip at maingay na palengke. Sa edad na 22 ay natutunan niyang mamuhay at kumayod ng mag-isa. Magmula nang mawala ang kaniyang mama at nagkasakit ang kaniyang papa. May sarili akong buhay. Hindi mo ko pwedeng pasunurin sa lahat ng gusto mo. 2 taon na naman ang paglalapitin ng tadhana dahil lang sa isang singsing. Bagay na magiging tulay para makilala ni Minzy ang masungit na si Neo. Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pagmamahalan na inihahandog ng Tales of Siren. I'm breaking up with you, Neo! Ang mga salitang iyon ang tila pumunit sa puso ni Neo habang parang tanga na nakaawang lang ang bibig at nakatitig siya sa kasintahang si Ivy. Ivy Ramirez, nag-iisang babaeng nagtagal sa kanya at hindi siya iniwan kahit pa sa mga panahong walang-wala siya. Nasa loob sila ng mamahaling fancy restaurant. Araw yun ng Sabado at yun ang araw na magpupropose na sana siya kay Ivy. I can't take this anymore, Neo! Masama ang timpla na tumayo ang girlfriend niya mula sa sopistikadang pagkakaupo sa glass chair. Suot nito ang napakagandang silver nightgown at bumakat doon ang maganda nitong kurba. Sexy si Ivy at napakaganda. Kahit sinong lalaki ay mapapalingon dito. Babe, hey, listen. What, Neo? Ano na naman ang sasabihin mo? You know what? Tama na. I've been waiting for 2 years now. 3 taon na tayong magrelasyon, Neo. I've been very clear from the beginning. Ang sabi ko, gusto ko nang magpakasal. Ang sabi mo, mag-ipon ka muna. Pero hanggang ngayon wala pa rin. Babe, please. Can I explain myself first? No! Malakas na iwinakli nito ang kamay niya at umatras ng isang hakbang palayo sa kanya. Every time na niyayaya mo akong mag-date, I always dress well. Kasi iniisip ko baka magpupropose ka na. Kasi lagi mo namang sinasabi that you want to build a family with me. Ako rin. Pero nababagalan ako sa'yo, Neo. Kanina pa tayo kumakain. Halos maubos na yung wine. Pero wala pa rin yung hinihintay ko. Wala ka bang planong mag-propose sa akin? Babe, magpupropose ako. Kailan, Neo? Kailan? Kapag pagod na ako? Hindi naman ganun. Paliwanag niya habang nakasunod kay Ivy na naglalakad na palabas ng fine dining restaurant sa San Fernando. Gusto niyang hawakan ang dalaga, pero umiiwas ito sa kanya. I look so desperate right now, you know? I'm done, Neo. Kung hindi mo pa kayang magpatali o magpakasal, maghanap ka na lang ng babae na makakapaghintay ng pagputi ng uwak bago pakasalan. I'm 28. We should tie the knot already. Pero parang hindi ka pa rin handa. Stress na nasapo na lang ni Neo ang noo habang nakatanaw sa papalayong kotse ng dalaga. Sinubukan niya pang tawagan si Ivy, pero pinapatay lang nito ang tawag niya hanggang sa tuluyan ng nag-out of coverage. Ginawa niyang ng lahat para makausap ito. Nagmakaawa sa labas ng bahay, naghintay buong araw at magdamag, pero wala siyang Ivy na nakausap. Hanggang makalipas ang ilang linggo, nabalitaan na lang ni Neo na nasa France na pala si Ivy para sa isang project dahil isa itong modelo at magtatagal raw ito doon. Paano niya naman maipapaliwanag na nawala niya sa palengke ang proposal ring para sa dalaga kung hindi siya nito hinayaang magpaliwanag? Teka nga lang ho mga mamang pulis, pwede niyo ba munang sabihin anong dahilan kung bakit niyo hinahanap tong kaibigan ko? At bakit niyo gustong dalhin sa presinto? Malakas ang boses ni Pearlie at nakapamewang na hinarap ang 2 pulis na nakapasok ngayon sa karinderya. Karinderyang pinagtatrabahuhan ni Minzy bilang cook, ang manang Bebang's Eatery. Nasa loob yun ng maingay at malinsangang palengke ng San Fernando.
Halos lahat ng taong kumakain ron ay nasa kanila lang ang atensyon. Hiyang-hiya si Minzy dahil narinig niyang siyang hinahanap. Lumabas na rin siya mula sa kusina at nagtatakang hinarap ang dalawang pulis na hindi naman katangkaran at malalaki pa ang tiyan. Kailangan niya nga sumama sa amin sa presinto. May mga nakapagsabi sa amin na narito ang pamangkin ni Lito Castro. Ano? Totoo ba yun, miss? Opo. Pamangkin nga po ako ni Chong Lito. Pero bakit niyo ho ako hinahanap? Malaking pera ang tinangay niya. Kailangan namin siyang makausap. At dahil ikaw lang ang lubos na nakakilala sa kanya, ay kailangan mong makipag-cooperate sa amin. Sa police station ay isang private investigator ang humarap sa kanya. Magkatapat na napaupo sila sa harap ng isang babaeng pulis na nakaharap lang din sa monitor ng computer. Nakapulot ng mamahaling diamond ring ang tiyuhin mo, miss. At sinanla niya sa napakalaking halaga. Ngayon, gusto niyang bawiin ang may-ari ang singsing. Pero malaking pera ang kakailanganin. Nanlalaki lang ang mga mata ni Minzy na nakatingin sa lalaking investigator. Napakatangkad at kulot ang buhok. Sa tingin niya ay nasa edad 30 pa lang. Magsabi ka ng totoo. Alam mo ba kung nasan si Lito Castro? Hindi alam ni Minzy kung anong isasagot. Dahil ang totoo ay isang linggo na rin siyang hindi nadadalaw ng tiyuhin sa palengke. Lagi itong abala sa pagsusugal dahil may malaking kapital raw. Iniwanan pa nga siya ng 10,000 pambayad sana ng renta ng apartment. Diyos ko, hindi kaya yung pera na sinasabi niyang napanalunan niya sa pagsasabong at yung perang pinambayad niya sa bills ni Papa sa ospital? Galing kaya roon sa nanla niyang singsing? Kabadong tanong ni Minzy sa kanyang isipan. Ano miss, sumagot ka. Kailangan mong makipag-cooperate sa amin. Kasi po, ang totoo niyan, hindi ko alam kung nasan si Chong Lito ngayon. Miss, kung ayaw mong makulong ang tiyuhin mo, huwag kang magsinungaling. Nako, hindi ho sir. Nagsasabi ho talaga ako ng totoo. Hindi ko talaga alam kung nasan si Chong. Pero pwede ko naman ho siyang tawagan para sa inyo eh. Halos hindi natuloy ni Minzy ang mga sanay sasabihin nang biglang bumukas ang main door ng presinto. Nakatingin lang siya sa pinto habang papasok doon ang isang matangkad at matipunong lalaki. Nang mga sandaling yon ay hindi niya maintindihan ang biglang pagbagal ng oras. Habang humahakbang ito papasok, papalapit sa kinaroroonan nila. Una niyang napansin ang mamahaling belt nito sa torso. Ang pantalon ay kulay itim na pinaresan ng itim na sapatos at puting long sleeves. Nakatupi yon hanggang sa siko, kaya kita niya ang maugat nitong mga braso. Bahagya namang nakabukas ang bandang dibdib. Lihim tuloy siyang napalunok nang makitang iilang hibla ng balahibo roon. Tila mas nadagdagan pa ang lihim na paghanga ni Minzy sa lalaki nang tuluyan itong makalapit sa kanya. Nakatingala lang siya sa mala-artista nitong muka. Mabalbas ang prominenteng panga. Ang mga labi ay natural na mapula na talagang bumagay sa matangos nitong ilong. Ang malamlam at tila inaantok nitong kulay abong mata ay merong mahabang pilik mata na tila'y isang babae. Pero maangas tingnan dahil sa napakakapal na kilay. Maging ang paraan ng paglalakad ay matikas na parang hindi kayang banggain ng kahit na sino. Ano, Brandon? Nahanap mo na bang pamangkin niya? Tanong nito sa baritonong tinig na ikinamangha niya naman. Oo sir. At heto na siya. Si Minzy Castro. Dahil doon ay lumipat sa kanyang tingin ng gwapong lalaki. Walang kahirap-hirap na nagtagpo ang kanilang mga mata. Bumilis at lumakas tuloy ang pintig ng puso ni Minzy sa hindi niya malamang dahilan. Nasaan ang tiyuhin mo? Walang emosyong tanong nito sa kanya. Sabihin mo kung nasan siya. Bakit sir? Kayo bang sinasabi niyang nagmamay-ari ng singsing? Exactly miss. Napulot niya at sinanla niya lang naman sa napakalaking halaga. Ngayon, makukulong ang tiyuhin mo kapag hindi niya tinubos ang singsing ko. Pasensya na ho sir, pero wala kasi akong kinalaman sa... You have to help me find a way to talk to him. Mariing napapikit si Minzy sa biglaang pagtaas ng boses ng lalaki. Nakakatakot. Tutulong ho ako. Susubukan ko ho siyang tawagan. Bumuntong hininga na tiningnan lang siya ng lalaki at inirapan. Sandaling nagpaalam si Minzy na
lalabas muna ng presinto at tatawagan ng tiyuhin. Pero ang lalaki ay nakasunod lang sa kanya. At halos mapatalon sa tuwa si Minzy nang sa unang tawag pa lang ay sumagot kagad ang kanyang Chonglito. Wala siyang nagawa kung hindi ang i-loudspeaker ang tawag dahil sinesenyosan siya ng lalaki. Oh, Minzy, ano? Nakahanap ka na ba ng apartment mo, anak? Kapag naubos ay sabihan mo agad ako at padadalhan kita ng pangkain mo. Chong, kasi ho, kapag nanalo ulit ako, anak, ay makakapagpatuloy ka na sa pag-aaral mo. Ako nang bahala doon at saka huwag ka na rin mag-alala sa papa mo. Nabayaran ko na ang bill sa ospital. At ang singsing ko bang ginamit mo, ha? Sinanla mong singsing na napulot mo sa halagang 900,000. Malakas na sigaw ng lalaki sa cellphone na naagaw nito mula kay Minzy. Gulat na gulat siya sa ginawa ng binata. Gusto niyang maagaw muli ang cellphone pero inilalayo lang yun ng lalaki at masyado itong matangkad para maabot niya ang hawak nitong cellphone. Sino ka? Tanong ng Chonglito niya mula sa kabilang linya. Tinatanong mo kung sino ako? Hindi mo ba narinig, ha? Ako ang may-ari ng diamond ring na sinanla mo. Ibalik mo sa akin ang pera at tubusin mo ang singsing ko. Kung hindi, ipapakulong kita. At baka hindi lang kulong ang abutin mo sa akin. Wag na wag mong sasaktan ng pamangkin ko. Sabihin mo kung nasan ka. Sabihin mong may babalik mo ngayon din ang pera at hindi ko siya gagalawin. Ang pera, bigyan mo ko ng kahit na 3 buwan. Malutong na minura ng lalaki ang tiyuhin niya na bahagyang nagpanginig kay Minzy sa takot. Sa takbo ng usapan ng dalawa ay mukhang may ipit pa siya sa gitna. Paghihintayin mo pa ako? Get back my ring now! Minzy, anak, pasensya na ha. Nadamay ka pa talaga. Sa kagustuhan kong maoperahan kagad ang papa mo. Nagawa kong isanla ang napulot kong singsing. Huwag kang mag-alala. Gagawan ko ng paraan. Pero Chong, hello! Wala nang makuhang sagot si Minzy mula sa kabilang linya. At ang masaklap ay binato lang naman ng lalaki sa sementadong upuan ng cellphone niya. Basag na tumilapon yun sa lupa. Bagay na ikinabagsak ng kaniyang mga luha. Sa labis na inis ay nawala ang takot niya sa lalaki. Nagawa niyang hampasin ito sa dibdib. Ilang beses niyang hinampas hanggang sa pigilan siya nito sa kamay. Kaya para siyang hangin na napaatras nang bahagya siya nitong naitulak. Kung galit ka, huwag mong dinadamay ang cellphone ko. Binili yan ng mama ko para sa akin. Walang halagang cellphone mo kumpara sa nakuha ng tiyuhin mo mula sa akin. At talagang nagawa ka pa niyang bigyan? Kung ganun, para na rin kayong magkasabwat. Wala akong kinalaman sa mga ginawa niya. Hindi akong dapat managot sa galit mo. Biglang natahimik ang lalaki habang nakatitig lang sa luhaan niyang mga mata. Pababa sa labi. Dahil sa ginawa mo ngayon, sa halip na gusto kitang tulungan na makabalik si Chong at makuha mo ulit ang singsing mo, binigyan mo lang ako ng dahilan na huwag makipag-cooperate sa'yo. Masama ang loob na tinalikuran niyang lalaki at naglakad papalayo sa presinto. Pero hindi pa man nakakatawid ng kalsada si Minzy patungo sa kanto kung saan ang sakayan, ay naramdaman niya na lang ang biglaang pag-angat ng kaniyang katawan. Kinaragan na pala siya ng lalaki na para siyang isang sakong bigas lang. Pinapasok sa kotse nito at ibinagsak sa backseat. Nagwala si Minzy sa loob ng sasakyan at umiyak ng umiyak. Pinagahampas sa likod ang walang pusong lalaki na patuloy lang ang pagmamaneho. Pero nagsasayang lang siya ng lakas dahil wala itong pakialam. Kahit luha na tumahimik na lang siya hanggang sa makarating sila sa isang mataas na condominium building sa sentro ng San Fernando. Nang makapasok sila sa loob ng isang unit, ay sinalubong sila ng napakagandang living room na may minimalist na design. Puro gray ang kulay na nakikita niya, maging ang mga sofa at ang wall panel kung saan naroon ang TV console. You will stay here hanggat hindi ko pa nakukuha ang singsing ko. Ano? Nababaliw ka na ba, ha? Hindi ako pwedeng manatili dito. Wala kang magagawa, miss. Ibabalik ko sa'yo ang perang binigyan ni Chonglito sa akin para malaman mo na hindi ko yun hiningi at hindi kami magkasabwat. Bigyan mo ako ng GCash number mo. Natawa na naiiling ang lalaki sa sinabi niya. Kunot-no tuloy na tiningnan ito ni Minzy. Bakit, miss? Magkano bang binigyan niya sa'yo? 10,000.
Ha? And do you think mababayaran ng 10,000 mo na yan ang nawala sa akin? My ring is worth 1.2 million at sinanla niyo ng 900,000. Pero hindi mo ko pwedeng ikulong dito. Kidnapping to, sir. Yes, because you're my hostage. Makakalabas ka lang kung makukuha ko ulit ang singsing ko. Or you'll pay me in behalf of your asshole uncle. Mabilis siyang tumakbo papunta sa pinto at naisipang tumakas na lang. Hanggat may lakas pa siya, pero maagap na nasundan siya ng lalaki. Nakayakap na ito ngayon sa bewang niya habang ang isang kamay ay pinipilit na ilayo ang kamay niya sa seradora ng pinto na sinusubukan niyang buksan. Inubos ni Minzy ang lahat ng lakas para makalapit pa sa pinto. Pero tila inuubos rin ng lalaki ang lakas para lang mahila siya pabalik sa living room. Bitawan mo ako! Kapag nakalabas ako dito, isusumbong talaga kita sa mga pulis! Yun ay kung makakalabas ka pa dito. Huwag mo nang subukan. Ano ba? Wala naman akong kasalanan. Ginamit pang pa-ospital ng papa mo ang pera ko. So dawit ka na rito. Tulong! Tulong! Kinidnap po ako! Walang makakarinig sa'yo. Sa sobrang inis, ay kinagat ni Minzy ang lalaki sa kamay. Kaya naman, napahiyaw na rin ito ng malakas. Pero wa effect dahil mas humigpit pa nga ang pagkakayakap sa bewang niya. Ano bang klaseng babae ka? Vampira ka ba, ha? Hindi sumagot si Minzy at nagwala ng nagwala. Pero naramdaman niya na lang ang pagbitaw ng lalaki sa kamay at bewang niya. Pinanlamigan siya ng buong katawan ng buong pwersang sinapo nito ang magkabila niyang pisngi. Inilapit sa mukha nito ang mukha niya at nag-aapoy ang tingin na tinitigan siya sa mga mata. Hahalikan kita. Sige, hindi ka titigil? Hahalikan kita hanggang sa hindi ka na makahinga at kakagatin ko tong mga labi mo hanggang sa dumugo. Gusto mo ba yun, ha? Nanlambot si Minzy sa mga narinig. Hindi yun maproseso ng kanyang utak at sobrang pinanghinaan siya ng mga tuhod. Good girl, you better behave at wag mo nang tangkay ng tumakas dahil hindi ako makakapayag. Ikaw ang kapalit ng singsing ko. Naintindihan mo? Si Chong ang singilin mo. May sarili akong buhay. Pwes sa ngayon, akin na muna ang buhay mo. Wala siyang nagawa kung hindi ang makipag-usap dito ng mahinahon. Alam kong nagawa lang yun ni Chong dahil kay Papa. May pananagutan din ako dahil obligasyon ko bilang anak ang magbayad ng bill sa ospital. Pero talagang wala akong mapagkukuhanan ng 150,000. Wala man akong alam sa ginawa ni Chong Lito pero willing din naman ako magbayad at tumulong na makuha ulit ang singsing mo. 900,000, miss. Yun ang kailangan ko para makuha ulit ang singsing. At sa loob ng isang buwan ko lang dapat yun matubos. Now tell me, paano ka makakatulong na makuha ulit ang singsing ko? For all I know, isa ka lang namang hamak na cook sa karinderya sa palengke, hindi ba? Gustong tumulo ng mga luha ni Minzy dahil sa pangmamaliit na narinig mula sa kaharap. Tama naman ang sinabi nito na isa lang siyang hamak na cook. Masarap akong magluto. Namana ko yun sa mama ko dahil dati rin siyang cook na nag-aral din noon sa culinary. Bukod pa ron, isa din akong third-year college student na nag-aaral ng business management at natigil lang nung nakaraang taon. Pero may experience na ako bilang assistant secretary. Pwede ako magtrabaho sa ng libre. Pwede rin ako mag-part-time sa kahit anong trabaho para unti-unti kang mabayaran. Kahit ilang part-time jobs pa ang gawin mo sa loob ng isang buwan, miss. Hindi mababayaran ng mga sasahurin mong singsing ko. Tutulong din naman ako na makausap at mahanap mo si Chong. Hindi na kailangan dahil pulis nang maghahanap sa kanya. Or worst, pwede pa kayong mag-reunion sa kulungan. Matapos ang mga salitang yun, ay masama ang tingin na pinukol ng lalaki sa kanya bago ito humakbang palayo at lumabas ng kondo. Naiwang mag-isa si Minzy na hindi alam kung ano ang gagawin at kung paano ito kukumbinsihin na idaan na lang sa mabuting usapan ng lahat. Kinailangang umalis ni Neo para puntahan ang Casa Nuestra, ang resto na ipinatayo noon ng papa niya, na ngayon ay ipinamana na nasa kanya. Nabuhusan daw kasi ng waitress niyang si Ella ang isang customer nila at napaso ito sa kamay. Para hindi na lumala pang sitwasyon, ay siya nang nagbayad ng bill sa ospital at sa lahat ng gamot na nireseta ng doktora. Palugi na nga ang kasa. Nagkakaroon pa ng problema. Sa nangyari, ay mas lalo lang
bababa ang kanilang customer rate. Mas lalo lang siyang mangungonsume dahil babagsak na ng tuluyan ang negosyong mahal na mahal niya. Pagmamay-ari yun ng kaniyang Papa Drake na 5 taon nang namaalam dahil sa lung cancer. Ipinagkatiwala ng ama sa kanya ang kasa, pero lalo niya lang napapabayaan. Problemado na nga siya sa firm, problemado kay Ivy at sa Singsing. Dumagdag pa ang kasa. Hindi niya tuloy alam kung paano makakabangon. Hindi niya rin pwedeng tawagan ng ina para sabihin ang lahat ng problema niya. Ngayon pa lang, unti-unting nakakabawi ang kanyang mami Lea sa pagkawala ng kanyang papa. Nag-i-enjoy pa sa mga travels nito kasama ang mga amiga. Hindi niya pwedeng bigyan ng stress ang ina. Totoo bang nag-aral siya ng business management? Tanong ni Neo kay Brandon na inutusan niya ring mag-background check sa pamangkin ng lalaking nagsanla sa singsing niya. Kausap niya si Brandon mula sa kabilang linya at siya naman ay nagmamaneho pabalik sa kondo. Oo sir, nakakuha ko ng mga documents galing sa university. Her full name is Mizzy K. Castro. Totoong nag-aaral siya ng business management. Matataas ang grade at may potential pa daw na magkaroon ng Latin honor kapag graduate. Pero 1 taon na rin siyang tumigil dahil sa nawala ang mama niya at nagkaroon ng mental health problem ang papa niya na nasa mental facility na ngayon. May mga experiences din siya at nagpa-part-time noon bilang assistant secretary sa barangay nila. Maraming nagsasabi na organize siyang magtrabaho at magaling siya sa lahat ng ginagawa niya. Nang makuha ang lahat ng impormasyon na yon, ay nagpaalam siya agad kay Brandon. Sa loob ng kondo, ay naabutan niyang tulog na si Minzy sa kanyang L-type sofa, nakatagilid, paharap sa kanya. Parang may kung anong nag-utos kay Neo, nalapitan ng dalaga, kaya't dahan-dahan siyang humakbang papalapit dito. Nakatayo lang siya roon at tinitigan ng maamo nitong muka. Mahimbing ang pagkakatulog na parang walang hinaharap na problema. At masasabi niyang maganda talaga ito. Napansin niya rin agad yun kanina pa, nang magtagpo sila sa loob ng presinto. Nang sandaling inilapit niya ang mukha sa mukha ni Minzy, may kung anong pumintig sa dibdib ni Neo na hindi niya mapangalanan. Siguro infatuation dahil ngayon lang ulit siya nakakita ng ganito kasimple, ngunit napakagandang babae. Lalaki lang din siya, nabibighani sa iba't ibang ganda ng mga kababaihan. Isang simpleng pink shirt lang ang suot nito na pinaresa ng blue denim shorts at puting tsinelas. Makinis at maputi ang balat at ang buhok naman ay maitim. Tuwid na halos umabot na hanggang sa bewang nito. May ilang hibla ng bang sa noo na bumagay sa singkit nitong mga mata. Ang ilong ay matangos na bumagay naman sa maninipis nitong mga labi. Nakakaramdam ng kaunting awa si Neo nang malaman ang pinagdaanan ng dalaga. Pero mas lamang ang inis at galit niya dahil sa bagay na pinaghirapan niya. Natigil lang siya sa isiping yon nang marinig ang pagtunog ng tiyan ng babae. Gutom na ako. Anong oras pa ba siya babalik? Nakapikit nitong tanong habang nakahawak sa sikmura. Maya-maya pa ay tumihaya na at nanatili pa ring nakapikit. Wala rin namang stock ang ref niya para ipagluto ko siya. At saka kahit may laman, hindi naman ako pwedeng makialam. Hay, kailan pa ba matatapos tong mga paghihirap ko, Lord? Hanggang kailan ko makakaharap ang masungit na lalaking yon? Sa sobrang suplado niya, ni hindi ko pa natanong ang pangalan niya. Neo. Neo Dorocas ang pangalan ko. Sa narinig ay tuluyan itong iminulat ang kulay tsokolating mga mata. Rumihistro doon ang gulat nang makita siya. Dali-dali itong napopot inayos ang magulong buhok na hindi naman naging kabawasan sa taglay nitong ganda. Anong gusto mong kainin? Kahit na ano, basta pagkain. Nag-order nga siya ng pagkain dahil gutom na rin siya. Binaba niya rin agad ang tawag pagkatapos. I have a resto at palugi na yun ngayon. Sa sinabi niya ay muling napaangat ng tingin si Minzy. Naghihintay na mga susunod niyang sasabihin. 3 tao na lang ang meron ako doon. Wala ng cook. Kakaalis lang kanina. Nung 1 buwan pa nag-resign ng manager dahil nakahanap na ng mas magandang trabaho. Now, I have to ask you, anong mga pagkain ang kaya mong lutuin? Mga lutong bahay lang po, sir. Yun lang kasi ang mga specialty sa Karin.
Hindi karinderi ang resto ko, miss. Some of our specialties are Filipino food, pero ang main ay Korean foods. Nako sir, hindi niyo ho nitatanong pero half Korean ang mama ko, kaya nga Minzy ang pangalan ko eh. Alam ko kung paano gumawa ng kimchi at kung ano pang Korean recipes. Pwede ka pong maglaan ng isang araw para tikman ang mga Korean food na pwede kong lutuin sa resto mo. Wala akong tiwala sa'yo, pero wala na akong choice. And I want you to know na hindi lang yun ang magiging trabaho mo. I want you to handle my stuff there. In just 1 month, gusto kong bumangon muli ang resto at dumami ulit ang customers. Kaya mo bang gawa ng paraan yun? Hindi ho ako mangangako sir pero susubukan ko. Kahit wag niyo na ho akong bayaran. Kung ilang araw man ako magtatrabaho, hindi na po kailangan ng bayad. Kulang pa ho yun sa lahat ng nawala sa inyo. I'm an architect and a businessman. Busy ako lagi sa firm. Kapag may nangyari sa resto, habang wala ako, ikaw lang din ang sisingilin ko. Nang araw na yon, matapos kumain ay nagkaroon nga ng kasunduan sa pagitan nila Neo at Minzy. Hindi rin maintindihan ni Neo kung bakit may parte sa kanya na nagtitiwala sa isang babae na hindi niya kailanman nakilala. Nagtataka tuloy siya sa sarili. Pinauwi pa niya si Minzy na para bang hindi siya nito tatakbuhan. And he was really amazed. Sumulpot lang naman si Minzy sa labas ng kondo niya kinaumagahan. May malapad na ngiti sa mga labi at sinabing magsisimula na raw sa kung anumang iuutos niya. Nawala ng konti ang inis ni Neo. Isinama niya ang dalaga sa kasa at ipinakilala dito ang 3 staff niya. Mula kay Ella at Ricky na mga waiter. Parehong mga first year college student na nag-aaral sa umaga at waiter naman mula tanghali hanggang alas 10 ng gabi. Si Alice na isa ring single mom at 19 years old pa lamang na siyang nakatoka sa cashier at tumatanggap ng orders ng mga customer. Sinimulan na rin nila agad ang taste test ng mga Korean homemade food na kayang lutuin ni Minzy. Nababago sa luma nilang menu. And Neo was a bit shocked. Napatunayan ni Minzy sa kanya na magaling nga itong magluto kahit hindi naman chef at isa lang itong cook sa maliit na karinderya. Mabilis na lumipas ang mga araw. Naging maayos naman ang pagtatrabaho ni Minzy sa Nuestra Casa. Unti-unti na ring dumarami ang kanilang mga customers. Karamihan ay mga turista. Pero sa paglipas din ng mga araw ay mas lalong lumala ang paraan ng pakikitungo ni Neo kay Minzy. Laging galit ang binata tuwing nagkakaharap sila. Laging magkasalubong ang mga kilay at nasisigawan pa siya. At ang dahilan ng pagiging mainitin nito ng ulo ay dahil nalaman nitong nagpakasal na raw sa ibang bansa ang girlfriend nitong bibigyan na sana ng singsing. Ang balitang yun ay nalaman niya lang din mula kay Ella. Sino bang hindi masasaktan at magagalit kung wala pang ilang buwan matapos ang hiwalayan ay nakahanap na agad ng kapalit ni Neo ang babae. Ano ba naman to, Minzy? Bakit binasa mo tong blueprint? Alam mo bang kailangan na to ng client ngayon? Malakas na sigaw naman ni Neo nang makapasok siya sa loob ng office sa architectural firm. Inutusan kasi siya nitong bumili ng kape. Pero hindi natural ang pagkakapasok niya. Pagbukas kasi ng pinto ng office ng binata, ay dali-dali siyang pumasok. Pero may taong papalabas mula roon na nagmamadali rin. Sa kakaiwas na baka makabunggusil ng taong yun, ay natapilok pa siya at tumilapon ang hawak niyang kape sa mesa ni Neo. At doon ay nabasa ang blueprint nitong nakalapag lang sa mesa. Sir, hindi ko ho sinasadya. Damn that alibi. Hindi sinasadya o tanga ka lang talaga. Natameme si Minzy sa narinig. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na may tumawag sa kanyang tanga. Bahagyaring nagulat si Neo sa mga nasabi. Pero kita pa rin ang galit at stress sa mga mata nito. Hindi siya nagsalita dahil talagang maiiyak na siya. Umalis na lang siya agad nang sinabi nitong wala nang ipapagawa. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung tatakas ako at pupunta na lang sa lugar na hindi niya ako mahahanap. O di kaya sumama na lang ako kay Chong Lito kung saan man siya nagtatago ngayon. Malakas na iyak ni Minzy habang basang-basa sa ulan na naglalakad siya pabalik sa Nuestra Casa. Sa sobrang inis ay gusto niya na lang maglakad ng maglakad hanggang sa mapagod. Ang aga-aga kong gumising kanina. Ayoko siyang ma-disappoint. Ang daming trabaho sa kasa tapos tatawagin niya pa ako para lang bilhan siya ng kape.
ipag-print siya ng maraming documents, puntahan siya sa site para maghatid ng blueprints. Sa kabila ng lahat ng yun, nagawa niya pa rin akong pagalitan. Kahit hindi ko pagkakamali. Mama, ayoko na ho rito. Mama, kunin niyo na lang din ako nang matapos na lahat ng paghihirap kong to. Hindi napigilan ni Minzy ang mapahagulhol kahit pa pinagtitingin na siya ng mga taong nakakasalubong niya. Sa labis na galit ay hindi na siya dumiretso pa sa kasa. Gusto niya nang magpahinga. At sa labas ng lumang bahay nila na nasunog na, may isang lumang kariton. Doon ay pinagkasya na lamang ni Minzy ang sarili habang nakatakip sa katawan niya ang manipis na kumot na pagmamay-ari pa ng kaniyang namayapang ina. Iniyak niya lang ang lahat ng sama ng loob sa mundo at tuluyang nagpalamon sa antok. Anong ginagawa niya sa loob ng kariton na yan? Nagtatakang tanong ni Neo sa sarili habang nasa loob siya ng kaniyang sasakyan. Pinagmamasdan ng bawat galaw ni Minzy. Sinundan niya kaninang dalaga para sana humingi ng tawa dahil parang sumobra na ang pag-uugali niya. Pero wala siyang lakas ng loob na patahanin ito sa pag-iyak habang naglalakad sa gitna ng ulan. Tapos ngayon ay pumasok ito sa isang may bakod na bakhanting lote at may sunog na bahay at kalhating parte na lang ang may bubong. Parang nilalamuko sa loob ang puso niya nang makitang umakyat sa lumang kariton si Minzy at nahiga roon. Ano ba tong ginagawa ko? Damn you, Neo. Ang sama-sama mo. Pinagsasalitaan mo siya ng hindi maganda dahil lang sa galit mo kay Ivy at sa tiyuhin niya. Tapos ganito palang inuuwian niya araw-araw. You're such a heartless. Saramon niya sa sarili matapos sagutin ang tawag ni Ella. Tinatanong kasi nito kung magkasama ba sila ni Minzy at hindi na raw bumalik sa kasa ang dalaga matapos ihatid ang kape niya. Sinabi rin ni Ella na alam nito ang kalagayan ni Minzy. Nasa isang mental facility ang papa nito dahil sa depression dahil maagang nawala ang asawa. Sa labis na pagsisisi ay hindi na nagdalawang isip pa si Neo na lapitan ang kariton. Nakita niyang mahimbing ng pagkakatulog ni Minzy. Sa kagustuhan na makapagpahinga pa ang dalaga ay marahan niya na lang itong binuhat. Isinakay sa kotse at hindi na ginising pa. Hanggang sa makarating sila sa kaniyang condo unit, ay mahimbing pa rin ang tulog nito. Marahan niyang nilapag sa malambot niyang kama ang dalaga. Sandaling pinagmasdan ng maamo nitong muka. Sa sofa ay doon na siya natulog. Wala na sa kaniya kung sumakit man ang likod niya kinabukasan. Basta't makatulog lang ng maayos si Minzy. Hello, Alice? Namamaos ang tinig ni Minzy na sinagot ang tawag ni Alice. Nakapikit pa rin ang mga mata niya habang nakahiga. Pero nagtataka siya kung bakit malambot ang bedsheet na nilalapag niya sa kariton. Minzy, nasan ka? Pwedeng agahan mong pagpunta sa kasa mamaya? Isasama ko na kasi ang pinsan ko na pinag-a-apply kong waiter. Ikaw nang bahala sa kanya. Hoy, sana tanggapin mo ah. Mabait naman si Eric tsaka masipag. Sige Alice. Mabuti naman. Sa wakas ay may nag-apply na rin. Sige, mag-aayos na ako at pupunta na ako ng kasa. Baka kasi maunahan na naman ako ni Sir Neo at magalit na naman yun kapag nalita ko. Nagpaalam sila ni Alice sa isa't isa. Mabilis siyang napamulat ng may magsalita. Hindi na ako magagalit. Pero ayoko rin na lagi kang nalilate. Sir? Bulalas ni Minzy sa nanlalaking mga mata. Tila na statwa siya sa kinahihigaan habang nakatitig lang kay Neo na nakatayo sa kanyang harapan. Tila naghahanap ng masusuot sa open closet. Mabilis niyang inilibot ang paningin sa kabuuan ng hindi pamilyar at magandang kwarto. Ang nakakawindang pa ay bakit kasama niya sa loob ng kwartong yon ang kanyang masungit na boss. Sir Neo, nasan ho ako? Bakit tayo magkasama? Bumaba siya ng kama at natatarantang napatayo. You're here in my condo. Condo mo? Ano pong ginagawa ko dito? Bakit hindi ka man lang nagsabi na wala ka palang matutuluyan? All this time, doon ka lang ba natutulog sa sirasirang karito na yon, Minzy? Sinundan kita kahapon at dinala dito dahil naisip kong hindi ka naman safe doon. I think you're really tired kaya hindi ka nagising nung binuhat kita. Sir, salamat po. Pero yun kasi ang bahay namin. Ang loteng yun ang iniwan ni Mama sa amin ni Papa. At yung lumang karito naman, food cart yun ni Papa. Yun po ang tahanan ko.
Salamat sa pagdala sa akin dito. Pero uuwi na po ako. Hindi ka pwedeng bumalik doon. I'm your boss. At malaki ang utang niyo sa akin ang tiyuhin mo. Hanggat hindi pa kayo nakakabayad, hindi ka pwedeng umangal sa lahat ng sasabihin ko. I want you to stay here. That's an order. Wala pong... Enough with your reasoning, Minzy. Sundin mo na lang ang sinabi ko. Dumito ka muna sa kondo. Kapag bumalik ang tiyuhin mo at maibalik niyo ang singsing ko, pwede ka nang umalis. Come with me at the kitchen. Nagluto ko ng breakfast. Walang masabi na sinundan na lang ni Minzy ng tingin si Neo na lumabas na ng kwarto. Hindi niya maproseso sa utak ang mga nangyayari. Pinapatira siya sa kondo nito, tapos pinagluto pa siya. Hindi ako makapaniwala. Siguradong panaginip lang to. Try ko ngang sampalin ang sarili ko. Ah, aray! Mahinang hiyaw niya matapos sampalin ang kabilang pisngi ng may kalakasan. Masakit. Ibig sabihin hindi ako nananaginip. Pero bakit bigla siyang bumait? Bumait ba talaga siya o naaawa lang siya sa akin? Hay, nakakainis. Nakakaawa naman talaga ako. Para akong tuta na walang nagmamay-ari. Nakasimangot niyang saad at malungkot na umupo sa gilid ng kama. Ang ganda nitong kwarto niya. Hindi ako bagay dito. Pero napapagod na rin talaga ako dun sa kariton. Kada gigising ako parang ilang mabibigat na bagay ang laging pasan ng katawan ko. Minzy, the food is waiting! Sa narinig ay mabilis siyang lumabas ng kwarto. Sa kusina ay masasarap na American breakfast ang nakahanda. Dahil sa gutom ay hindi na nahiya si Minzy. Nilandakan niya na rin ang mga pagkain. At yun ang unang pagkakataon na nakasabay niyang kumain si Architect Neo Dorocas. Pagdating sa casa ay gulat na gulat ang mga kasamahan niya nang makitang sabay silang lumabas ni Neo sa kotse nito. Hindi na rin ito nagtagal sa casa at ipinagkatiwala na sa kaniyang nag-a-apply na waiter. Gulat ang lahat. Maging siya dahil magaan lang ang aura ng boss nila ng umagang yon. Hindi na kasimango tulad ng usual na nakikita nila sa gwapo nitong muka. Nagsimula agad si Minzy sa pagluluto, pero nang muntik niyang mahulog ang kawali na may lamang bagong lutong pagkain, ay napasigaw siya. Mabuti na lang at naroon si Elric na nagkaroon ng paso, dahil nahawakan lang naman ang kawali para pigilan sa pagbagsak. Pasensya ka na ha? Bago ka pa lang dito pero nadamay ka na naman sa katangahan ko. Hinging paumanhin ni Minzy habang nasa kusina sila at ginagamot niya ang paso ni Elric sa kamay. Hawak niya ang kanang kamay ng binata. Okay lang, malayo sa bituka. Hindi rin ako makakapayag na ikaw ang sumalo ng kawali at ikaw ang mapaso. Sandali siyang natigilan sa narinig. Hindi niya napigilan ng mapangiti habang nakatingin sa kulay tsokolating mga mata ni Elric. Magaan ang loob niya sa binata. Hindi na yun mauulit. Mag-iingat na ako sa susunod. Pasensya na talaga. Kung talagang nagsusorry ka, baka pwedeng sumama kasama nila. Alis mamaya. Ha? Saan naman? May nagtitinda ng balot dyan sa kabilang kanto. Libre ko. Kasi... Sige na, ma'am. Minzy na lang. Wag nang, ma'am. Pareho lang naman tayong employee dito sa casa. Sige, Minzy. So pwede ka mamaya? Nahihiya man na magpalibre dahil wala din siyang ekstrang pera, ay pumahig na lang si Minzy. Hating gabi na nang natapos sila sa casa at dumiretso na sila sa may nagtitinda ng balot. Ang akala niya ay kakain lang sila. Pero gulat siya nang bumili sina Ella ng gin at nilapag yun sa mesa. At dahil hindi niya kinayang pangungulit ni Alice at Ella, ay napatagay na nga siya. Napangiwi tuloy siya dahil mapait yun sa lalamunan. Kahit nilagyan na ng strawberry juice. Nang makaramdam ng antok ay nagpaalam na siya at nagtaksi pabalik sa kondo ni Neo. Dala-dala ang iilang gamit na kinuha niya pa kanina sa locker sa casa. Nag-alok si Elric na ihahati daw siya sa kayang motorsiklo nito. Pero hindi nga pwedeng malaman ng kahit na sino na sa kondo siya ni Neo umuwi. Sa sala ay bumungad sa kanya si Neo na nakasandal sa sofa. Nakatingalang nakapikit. Mukhang kakarating lang din. Minzy? Nakakunot noong tawag ni Neo sa dalaga nang makitang pasuray-suray kong maglakad na papasok ito sa sala. Ay, hello sir. Nako, nandito ka na pala. Sorry po nalita ko nang uwi.
Hindi tuloy ako nakapaglinis sa kondo mo, pero may dala naman po akong food for you. Niluto ko pa to sa kasa kanina para sa'yo. Baka lang hindi pa kayo naghahapunan. Salubong ang kilay ni Neo habang pinagmamasdan ang galaw ni Minzy. Dali-dali siyang tumayo para tulungan ang dalaga. Dahil bumanggalang naman sa center table ang tuhod nito. Nangiabot sa kaniyang paper bag na may lamang pagkain. Hey, be careful. Teka, Minzy, are you drunk? Gulantang niyang tanong ng makakalapit sa dalaga. Hawak sa bewang na inalalayan niya itong tumayo. Amoy ala kasi. Drunk? Nako sir, I'm not drunk. Bale nakainom lang ako. Kasi sila, Elay pinilit ako. Ayan tuloy, sinukahan ko siya kanina sa paa. Malakas itong natawa. Pero hindi na po ako nasusuka. Susuka pero hindi susuko. Napakagat ng labi si Neo sa hindi niya malamang dahilan. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya dahil nakukitan siya kay Minzy sa mga sandaling yon. O maiinis dahil lasing ito at ayaw niya ng babaeng umiinom. You're drunk, Minzy. Umupo ka muna. Sabihin mo kung paano ka nakauwi ng ganyan. Nag-taxi ako. Tapos nang hiram ako ng pamasahe kay Alice. Ayoko kasing magbatid kay Elric, nahihiya ako. Gwapo kasi siya eh. At saka hindi ko alam kung crush ko siya ha. First day pa kasi naming magkasama. Pero mabait po siya. At nahuhulog talaga ako sa mga lalaking mabait. Hindi katulad ni Sir Neo. Gwapo nga, masungit naman. Suplado. Laging galit. Kaya lang gwapo nga, hirap iwasan ng kagwapuhan ng taong yun. Ay, hindi na kaimik si Neo sa narinig. Sinupil niya ang ngiting gustong kumuwala sa mga labi. Pagod siya galing sa trabaho pero tila naglaho ang lahat ng pagod dahil sa narinig mula kay Minzy. Alam mo ba si Sir Neo? Pinatira niya ako sa kondo niya. Sinong anghel kayang pumasok sa katawan niya para bumait siya ng ganun? Minzy, alam mo ba kung sino tong kausap mo? Ha? Sino ka ba? Teka, parang kamukha ka ng boss kong masungit ah. Ganyan ka bang malasing ha? Hindi mo na nakikilala kung sino ang kaharap mo? Hindi ka naman mukhang si Sir Neo. Pogi yun. Ikaw hindi. Mukha kang bakulaw sa paningin ko eh. Ano? Bakulaw? Natatawang tanong ni Neo. Opo, pero kung papipiliin ako, pipiliin ko si Elric kesa kay Sir Neo. Kay Elric wala akong utang, hindi ako sisingilin nun. At saka mabait, siguradong magugustuhan ko siya. Nawala ang ngiti ni Neo. Ano bang meron doon sa bagong waiter nila at kanina pa binabanggit ni Minzy? Si Chong Lito din. Mukhang bakulaw dahil sinanla niya yung hindi kanya. Si Chong Lito ka ba? Naku Chong, balik mo na yung sing-sing please. Nakikiusap na tanong ni Minzy sa kanya. Pagkatapos ay walang lakas na bumagsak sa sofa. Napaluhod si Neo para tanggalin ang sapatos ng dalaga. Pero bigla siya nitong itinulak at napakapit siya sa balikat ni Minzy. Dahil hindi agad nakatukod sa sahig si Neo ay bumagsak siya. Kasabay ng pagbagsak ng katawan ni Minzy sa katawan niya. At sa hindi inaasahan, nagdampi ang kanilang mga labi. Parang may sumabog na bulta-bultahing kuryente sa loob ng katawan ni Neo nang mangyari yun. Hindi agad siya nakaisip ng paraan para mailayo si Minzy sa kanya. Lasing ang dalaga. Pananamantala pa rin kung hahayaan niyang magkadikit ang kanilang mga labi. Pero paano ba ito ilalayo sa kanya kung mas hinigpitan pa nito ang pagkakayakap sa katawan niya at idiniin ang labi sa mga labi niya? Saglit lang. Kahit saglit lang. Bulong niya sa isipan. Ilalayo niya rin mamaya ang dalaga pero gusto niya ang pagkakadikit ng kanilang mga labi. Dahil pagod na pagod si Neo, ang saglit lang ay nauwi sa mahimbing ng pagkakatulog. Sa carpeted floor ay nakahiga siya habang nasa ibabaw niya naman ang nakadapa at humihilik na si Minzy. Hindi alam ni Neo kung sinong unang nakatulog sa kanilang dalawa. Pero sa mga nakalipas na buwan, ay noon lang ulit siya nakaramdam ng ganoong kapayapaan sa puso niya. Diyos ko, anong nangyayari? Mahinang bulalas ni Minzy nang iminulat niya ang mga mata at bumungad sa kanyang gwapong mukha ni Neo. Tulog na tulog ito, pero nakayakap ang mga kamay sa kanya. Siya naman ay nakayakap din sa binata at nakaunan pa sa matitigas nitong mga braso. Hindi niya magawang gumalaw at baka magising ang binata.
Nanatili lang siya sa posisyon habang nanlalaki ang mga mata. Maliwanag na mula sa loob ng bahay kaya alam niyang umaga na. Bakit nakayakap kami sa isa't isa? Bakit magkatabi kaming nakahiga? At nasa sala pa kami? Lord, please, gusto ko pang maliwanagan. Sigaw niya sa isipan habang parang maiiyak na nakatitig lang sa mukha ni Neo. Dinala niya ba ako dito sa labas ng kwarto niya? Ayaw niya ba ako sa kwarto niya? Teka, may nangyari ba sa aming dalawa? Bakit naman wala akong maalala? Marahan niyang inalis ang kamay ni Neo sa bewang niya. Pero mabigat yon. Sinubukan niya pang alisin pero gumalaw ito at mukhang magigising na rin. Sa labis na pagkataranta ay muling ipinikit na lang ni Minzy ang mga mata. Good morning. Namamaos na tinig na nagpamulat sa kanya. Dahil sa hiya ay mabilis siyang bumangon at naupo sa carpeted floor. Sorry sir, hindi ko po alam. Palagi ka na lang nagsasorry. Well, you should. Lasing na lasing ka kagabi at ang dami mong sinabi. Sinabi? Ano po bang mga sinabi ko, sir? Madami. Tungkol sa ugali kong masama at hindi mo gusto. At may ginawa ka rin na hindi ko naasahan. Grabe ka, Minzy. Talagang kinaya mo akong pagsamantalahan dahil alam mong wala akong kalaban-laban. Pagsamantalahan? Bakit, sir? Ano po bang ginawa ko? Kailangan mo kong panagutan, Minzy. Grabing pang-abuso ng ginawa mo sa akin. Hindi na niya pinintay pang matapos si Neo. Napatakbo siya sa banyo at doon nagkulong. Naiiyak na napasabunot sa sarili. Ano ka ba naman, Minzy? Bakit ka naman ganyan? Ilang shots lang naman ang nainom mo ah. Imposibleng nawala ka sa katinuan dahil lang sa alak. Paano ka paharap kay Sir Neo niyan? Hay, kainis ka. Sinubukan niya pang inalala ang lahat ng nangyari kagabi. Pero hanggang sa tinanggalan lang siya ni Neo ng sapatos, iyon lang ang naalala niya. Parang screen na nag-blackout ang utak niya. Alice, I want the copy of our expenses this month. Sige po sir, ihahatid ko dyan sa office mo mamaya. And guys, after our work today, magkakaroon tayo ng meeting. Mag-close kayo ng maaga. Sige sir, copy po. Tahimik lang si Minzy na hinahanda ang mga lulutuin niya. Nasa kusina silang lahat at naroon si Neo para ipaalam ang meeting nila mamaya. Kaharap nito ang dalawang si Ella at Alice. Naroon din si Ricky at Elric. Sabay silang pumunta sa kasa pero wala sa kanilang dalawang nagsasalita habang nasa loob ng kotse. Pagkarating sa kasa ay umiwas na siya at inabalang sarili sa lahat ng gawain. Ayaw niyang tumingin sa mga mata ni Neo at sobra siyang nahihiya. Hindi niya alam paano dedepensahan ang sarili sa mga akusasyon ng binata dahil wala naman siyang maalala at ayaw niyang sabihin na baka nagsisinungaling lang ito. Minzy, I want you in my office. May kailangan tayong pag-usapan. Tungkol po saan, sir? Pwede pong tapusin ko muna tong ginagawa ko? Mabilis lang po to. Okay. Alangan nitong sagot na parang hindi na makapaghintay. Minzy, tulungan na kita. Wala pa namang customers. Lumapit sa kanya si Elric na may malapad na ngiti. Napakagwapo nito. Suot ang kanilang pink uniform. Sige, ipaghiwa mo na lang ako nitong mga ricados. Kumustang pakiramdam mo? May hangover ka ba? Tanong ni Elric nang makalapit na sa kanya. Lumabas na rin ang iba nilang kasamahan para maglinis. Masakit lang ang ulo ko. Ganun bang hangover? Oo, may hangover ka nga. Pwede kitang gawan ng sabaw. Gusto mo ba? Hindi na Elric, salamat na lang. Teka, may lampas na lipstick sa labi mo. Aalisin ko lang. Hindi na nagawang umangal ni Minzy nang mabilis na pinahid ni Elric ang lampas na lipstick sa gilid ng kanyang ibabang labi. Pero kagad na napalingon si Minzy nang marinig nilang may tumikim sa likuran. Si Neo. Naroon pa rin pala. Hindi pa rin umaalis. Nagkatinginan sila ni Elric. Walang emosyon ang mga mata nito na tinalikuran sila at parang walang nakita na pumasok sa office. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang sumugod kaagad sa binata. Para bang may parte sa kanya na gustong magpaliwanag kay Neo. Sir, ano hong pag-uusapan natin? Tanong niya kaagad kay Neo
nang makapasok na sa loob ng office nito. Nakaupo na ito sa swivel chair habang abala sa monitor ng laptop ang mga mata. Ganyan na ba kayo ka-close ng bagong waiter? Ho? Minzy, hinahayaan mong hawakan ka ng isang lalaki na hindi mo pag-aanong kilala. How was that? Okay lang ba sa'yo yun? Hindi ka ba naiilang? Hindi naman ho, sir. Hindi? Kaya ba pati ako kagabi? Nagawa mong... Hindi na natuloy ng binata ang mga sanay sasabihin nang maagap na nilapitan ito ni Minzy. Itinakip niya sa bibig ni Neo ang palad niya. Sir, baka ho may makarinig. Nakakahiya po. Si Neo naman ay natahimik na lang dahil nga nasa bibig pa rin ito ang kamay niya. Kung ano man pong nagawa ko kagabi, hindi ko po sinasadya't wala po talaga akong maalala. Patawarin niyo na ho ako. Mabilis na tumayo si Neo at marahang tinanggal ang kamay niya. Ngayon ay magkaharap silang dalawa habang sobrang lapit ng muka sa bawat isa. Kahit pa hindi mo sinasadya, nabahira na ng dumi ang pagkalalaki kong nananahimik lang. Sir, gagawin ko po ang lahat para makabawi. Promise po. Hindi na talaga ako aangal o magrereklamo kahit paanong ipagawa mo sa akin. Multong ngiti lang sa labi ang tinugo ni Neo. Malalim na napahugot ng hininga si Neo nang sandaling makalabas na si Minzy sa office niya. Naiinis siya sa kaniyang puso na bigla na lang pumipintig ng malakas kapag nagkakalapit sila ni Minzy. Wala naman talagang ginawa si Minzy sa kanya. Halik lang yun ng isang lasing at alam niyang hindi sinasadya. Pero ewan niya ba at natutuwa siya kapag inaasar ang dalaga. Gustong-gusto niyang nakikita kung paano ito mag-alala sa paratang niya. Gusto niya ang paraan ng pagkataranta nito kapag nagtatama na ang kanilang mga mata. Pero nang makitang ginawa ng waiter na si Elric ay bigla siyang nabwisit. Hindi niya alam, siguro'y dahil wala siyang tiwala sa lalaking yon. Mukhang chick boy at hindi mapirmi sa iisang babae lang. Hindi niya naman kilala, pero wala talaga siyang tiwala. Nakikita niyang nakikipaglapit ito kay Minzy at napaka-inosente ni Minzy kung mahuhulog lang ito sa waiter na yon. Pero gaya ng inaasahan, sa pagdaan ng mga araw ay mas naging malapit pa nga ang dalawa sa isa't isa. Kitang-kita niya mula sa monitor ng laptop niya ang tawanan ng dalawa. Mula sa CCTV sa kusina ng kasa, nakikita niya ang nangyayari doon kahit saan pa siya magpunta. Naririnig niya rin ang usapan doon. Hindi niya gawain ang pagbabantay sa kilos ng mga employee niya dahil masisipag naman lahat. Pero simula nang mapansin niyang kakaibang titig ni Elric kay Minzy, lagi na siyang nakabantay sa CCTV kahit pa nasa gitna siya ng meeting. Minzy, pwede ba kitang yayaing lumabas sa linggo? Lumabas? Oo, date. Nanlaki ang mga mata ni Neo habang nakatutok sa screen. Date? Pero bakit mo naman ako iayayaing mag-date, Elric? Sasabihin ko kapag lumabas na tayo. Di ba nga unang sahod ko sa Sabado? Gusto sana kitang ilibre sa masarap. May alam akong restaurant doon, sa sentro ng bayan. Italian food ang specialty nila. Mukhang masarap nga. Isasama ba natin sina Alice? Hindi. Gusto ko, tayong dalawa lang. Ang totoo niyan, gusto pa talaga kitang mas makilala pa. Minzy, please? Kahit paghiwain mo pa ako ng sibuyas araw-araw, hindi ako aangal. Pumayag ka lang na makipag-date sa akin. Ikaw talaga? Pero sige, libre din naman ako ngayong linggo. Sige, lumabas tayo. Yes, salamat. Salamat, Minzy. Sige, balik ka na sa trabaho mo. Marami ng tao sa labas. Talagang napatayo si Neo sa sobrang gulat nang makita sa screen na bago lumabas ng kusina ang lokong si Elric ay humalik muna sa kamay ng dalaga. What the heck? Mapang-abusong lalaking to ah. Hindi na siya nakontento sa kakadikit niya kay Minzy. Nagawa niya pang humalik. And why the hell is she smiling like that? Gusto niya ba ang kiss ng gagong yun? God, I hate this. Bakit niya nilalandi si Minzy sa loob ng kusina ko? Iritadong sinara niya ang laptop at mabilis na hinablot ang leather jacket sa likod ng kanyang swivel chair. Tila umuusok ang ilong na lumabas siya ng office. Pero nakasalubong niya si Justin. He's on a suit. Mukhang kakagaling lang sa meeting.
Isinawalang bahala niya na muna ang inis dahil sa ginawa ng waiter kay Minzy. Dahil pag-uusapan nila ni Justin ang malaking pera na i-invest sa firm nilang magpinsan. Gabi na nang makauwi siya at nadatnan niya si Minzy sa kusina. Hello Sir Neo, mabuti naman at nakauwi na kayo. Mainit pa po tong beef tapa na niluto ko. Busy po ba kayo sa firm? Kumusta ang kasa? Sa halip ay tanong ni Neo. Nako, madami pong customer kanina. Muntik na nga pong maubos ang ingredients eh. Bukas kailangan na pong mag-restock sir. Nailista ko na rin ang lahat ng mga kailangang bilhin. Kumusta ang pagluluto mo? Mag-isa ka lang. Hindi ka ba napapagod? Sabihin mo lang kung gusto mong magpadagdag ng kasama sa kusina. Sandaling umawang ang bibig ni Minzy sa narinig. Bakit parang tunog nag-aalala sa kanya si Neo? And tell me if you need assistant. Hindi mo pwedeng utusan ng waiter na tulungan ka sa trabaho mo dahil may mga trabaho din sila. Hindi ko hinuutusan si Elric. Kusa po siyang tumutulong habang wala pang masyadong customer. Mahina niyang tugon. Hindi alam kung bakit alam nitong tinutulungan siya ni Elric. Samantalang hindi naman ito bumibisita sa casa buong araw. Okay then, maghahanap tayo ng assistant mo. Sir Neo, sa linggo, pwede ba akong mag-day off? Sa naging tanong niya ay napaangat ng tingin ng binata. Naningkit ang mga matang nakatingin sa kanya. Next week ka na mag-day off. Hindi tayo magbubukas ng kasa sa linggo. Pero kailangan ko ng assistant sa business conference na pupuntahan ko. Sa Cebu yun. At sa linggo na rin ang alis natin. Gulat na nakatingin lang si Minzy kay Neo. Patuloy pa rin ito sa pagkain habang siya ay nagtataka lang na nakatingin sa binata. Pero sir... I already bought us a ticket, Minzy. You don't have to worry. Babayaran ko din ba sa'yo yun? Ganun ba talaga ako walang puso para sa'yo? Hindi naman ho ganun ang ibig kong sabihin. Wala kang gagawin doon. You just have to be my assistant that day. Dahil nasa bakasyon pa rin ang sekretary ko at biglaan ang conference. Hindi na napigilan ni Minzy ang mapangiti. Tuwang-tuwa siya sa huling mga salitang binanggit nito kahit pa ang gagawin niya naman talaga doon sa business conference nito ay maging sunod-sunuran sa lahat ng utos ng binata. Pero nagkamali si Minzy. Pagdating nila sa Cebu, ay totoong wala naman talaga siyang ginawa. Nag-book ito ng kwarto sa isang magandang hotel at sobra siyang nagulat nang silang dalawa ang gagamit noon. Hindi na siya nagtanong pa kung bakit iisang kwarto lang ang kinuha nito. Dahil nga baka paubos na talaga ang pera ni Neo sa dami ng problema nito sa firm at sa kasa. At saka bakit naman siya matatakot na makasama ito sa iisang kwarto lang? Sa iisang bahay lang din naman sila nakatira. At kahit iba ang ipinapakita nito sa kanya, alam niyang mabuting tao ang binata. Hindi na ito kailanman pumasok sa kwarto nito magmula noong naroon siya. Sa sofa na lang ito natutulog at hindi niya mapilit na magpalit sila ng hinihigaan. Kapag kukuha ng gamit sa kwarto, ay kailangan pang magpaalam sa kanya. Sir, pangalawang araw na po natin sa Cebu. Kahapon nag-golf lang tayo at saka kumain sa isang 5-star hotel kasama ang business partner mo. Ano po ang gagawin natin ngayon? Curious na tanong ni Minzy habang inaayos ang mga gamit sa luggage niya. Ang binata naman ay nasa mini living room kung saan ito natutulog. Nakatutok naman ang mga mata sa monitor ng laptop. Hindi mo pwedeng ibalik sa maleta ang mga gamit mo. We'll be staying here until tomorrow night. Mamaya sa baba na tayo mag-lunch. Maya-maya ay narinig niyang tumunog ang doorbell. Patakbong tinungo niya ang pinto. Bumungad sa kaniyang room boy. Hawak ang kairaming mga shopping bag. Here's your delivery, ma'am. Nagtatakang tinanggap lang yun ni Minzy at dinala kay Neo. Sir, order niyo daw po. Buksan mo. May ginagawa pa akong contract. Binuksan ni Minzy ang mga shopping bag sa harap ni Neo. At ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang una niyang mabuksan ang unang shopping bag. Dahil puro magagandang underwear at brasier lang naman ang laman nun. Kagad niyang binalik sa kinalalagyan dahil nakaramdam siya ng hiya. Para kanino ba to? May nililigawan ba siya? Hay, ako pa talagang pinagbukas niya. Sumunod niyang binuksan ang may kalakihang shopping bag at gulat ulit siya nang makitang naggagandahang mga blouses doon. Binuksan niya ang lahat.
magagandang casual dresses, sandals, at may mga jewelries pa. Inggit na inggit tuloy siya sa kung sino man ang pagbibigyan ni Neo. Puro po magagandang damit ang nandito, sir. May pagbibigyan po ba kayo? Gusto niyo po bang i-arrange ko sa box na parang gift? No, keep them. Para sa'yo lahat yan. Namilog sa gulat ang mga mata ni Minzy dahil sa narinig. Sir? Thank you for increasing the sales of Casa Nuestra, Minzy. Nang sabihin yun ni Neo, ay nagangat na ito ng tingin. Walang kahirap-hirap na nagtagpo ang kanilang mga mata at gusto na lang maluhan ni Minzy nang makita ang sinseridad sa mga mata ng binata. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa halos 3 buwan ay ngayon niya lang narinig mula kay Neo ang salitang thank you. I know that I have to thank you. Sobrang iniingatan ko ang casa. Dahil yun na lang ang natitirang alaala ni Papa na iniwan niya sa amin ng mama ko. Ginawa ko na lahat para bumalik ang dating sigla ng casa. Na bumalik ang mga customers para hindi tuluyang mawala ang pinaghirapan ng Papa ko. At kung hindi dahil sa'yo, siguradong bumagsak na yun ngayon. That gift is really for you. Alam kong hindi naging maganda ang mga unang araw natin dahil sa singsing na nawala ko. But please, accept that. Hindi ko kasi alam kung paano ka pa sasalamatan at kung niyaya kitang mag-shopping. Natatakot akong baka tanggihan mo ko. Hindi na napigilan ni Minzy ang mapangiti ng malapad. Kasabay nun ay ang pagbagsak ng kaniyang mga luha. Hindi naman siya mahilig sa mga material na bagay pero masaya siya kapag nakakatanggap ng regalo bilang pasasalamat. Ang gaganda, sir. Gustong gusto ko po ang mga damit. Salamat. Nahihiya tipid na ngiti lang din ang sinagot ni Neo habang nakatingin sa pisngi niya. Mabilis niyang pinahid ang mga luha. Pero, paano niyo po nalaman ang size ng paa ko at ng mga damit ko? Napaiwas ito ng tingin sa naging tanong niya. Walang maapuhap na sasabihin. Binigay ko sa sekretary ko ang mga iilang damit at pants na sinampay mo at saka yung isang tsinelas mo. Siyang pumili ng mga damit na yan. Siya na rin ang nag-shopping niyan online. Pati po ba mga underwear ko, sir? Hindi na napigilang tanong ni Minzy sa nanlalaking mga mata. Not that. Mabilis namang tugon ni Neo. Hindi ko na pinakailaman pa yon. Ang sekretary ko nang gumawa ng paraan. Huwag mo kong pag-isipan ng masama, I swear. Hindi ko talaga. Oo na po. Natatawang sabi ni Minzy. Alam ko naman na hindi niyo pinakailaman. Binibiro lang kita, sir. Tila nakahinga ito ng maluwag sa sinabi niya. Matapos nilang mag-breakfast sa kwarto ay nanood na lang ng TV si Minzy dahil si Neo na lang daw muna ang lalabas at hindi na kailangan ng tulong. Iniwan pa nito ang cellphone sa kanya dahil tatawagan lang daw siya kapag lunch na. Nang malapit namang mag-lunch ay nagayos na si Minzy. Suot niyang napakagandang baby blue halter neck dress na hindi naman gaanong lagpas sa tuhod niya. Pinaresa niya yun ng white sandals at branded pa. Hinayaang nakalugay lang ang kaniyang buhok para matabunan ang malakrema niyang likod at balikat. Kikay pa rin siyang tingnan dahil naglagay siya ng star-designed hairpin sa bandang noo. Hindi si Minzy ang babaeng mahilig sa makeup, pero ng mga sandaling yon ay ginamit niya ng palette at lipstick na iniregalo sa kanya ni Pearly noong nakaraang birthday niya. Hindi niya alam kung bakit may parte sa kanya na magpaganda at ipakita na sobrang ina-appreciate ang mga bigay ni Neo. Sa restaurant sa baba ng hotel ay doon siya naghintay kay Neo. Nagpa-reserve na raw ito ng table para sa kanila at doon naman dumiretso si Minzy. Pero nagulat na lang siya, nanguupo na sana siya at may biglang lumapit sa kanya. Minzy? Gulat na napalingon siya sa nagmamayari ng broskong tinig na yon. Napatingala siya sa matangkad na lalaki sa harap niya. Nanliit ang mga mata niya habang kinikilala ito. Top knot ang buhok at may isang earrings pa sa kabilang tenga. Nakasuot ng suit na bumagay sa malapad na body frame. Ang singkit na mga matay bumagay sa matangos nitong ilong at mapupulang labi. Minzy! Minzy, baby! Hindi mo na ba ako nakikilala? Ako to si Dexter. Classmate tayo noong first year college. Lagi akong tumatambay sa karito ng papa mo para kumain ng isaw. Naalala mo pa ba?
Diyos ko, Dex, ikaw na ba yan? Grabe, hindi ako makapaniwala. 2 years kang nasa States. Nakabalik ka na pala. I'm back for good, Minzy. Alam mo ba, miss ka na ni Mommy. Napag-usapan pa nga namin na bisitahin ka eh. I'm sorry about your mom. Nakita ko sa Facebook mo ang nangyari. And about your dad. Okay lang, Dex. Magiging okay din ang papa ko. I hope so. And bakit ka pala naparito sa Cebu? Ako, I'm with my dad eh. Pero hinihintay ko pa. Buti at sa isang resto lang tayo nagkita. Kasama ko ang boss ko, Dex. Cook kasi ako sa isang kasa. Grabe, sabi ko na nga ba. Kahit hindi pa tayo graduate ng college, I'm sure, gaganda agad ang career mo. Look at you, mas lalo kang gumanda. Na-flatter si Minzy sa sinabi ni Dexter. Hinawakan siya nito sa kamay at inalalayang makaupo sa table na naka-reserve sa kanila ni Neo. Kahit nang makaupo ay hindi pa rin bumitaw doon ang binata. Kahit noon pa man ay ganoon na ito, malambing. Medyo humaba pang kwentuhan nila dahil natagalan si Neo. Pero pareho silang napatingala ng may tumikim at ngayon ay papalapit na sa kanila. Gulat siya nang makita si Neo. Sir, nariyan ka na pala. Dex, siya si Architect Neo de Rocas, ang boss ko. Sir Neo, si Dexter, classmate ko nung college. Pakilala niya sa dalawa, nang sandaling nagtagisan ng tingin. Inilahad ni Dexter ang kamay, pero nagtagal pa yun sa ere bago tinanggap ni Neo na kaagad bumitaw at mukhang wala sa mood. Nakataas kasi ang makakapal na kilay. Baby, nandyan na pala ang dad ko. Mag-i-stay ka pa ba rito sa Cebu? Bukas nang uwi namin sa Maynila, Dex. Oh, good to know. Kung hindi ka naman busy, baka pwedeng kita tayo mamaya. Sa club sa last floor ng hotel. Treat ko. Okay? I'll wait for you, baby. Hindi lang pagkaway ang ginawa ni Dexter. Dahil humalik naman sa noo niya, gaya ng ginagawa nito noon, bago tuluyang umalis. Nang mapatingin siya kay Neo, ay tila nagkulay dugo ang mukha nito na parang bad trip talaga. Sir, magla-lunch na ba tayo? Gutom ka na ba? Ayoko na sa mga pagkain dito. Let's try another resto outside this damn hotel. Parang hangin na nagpatangay na lang si Minzy nang hinawakan siya ni Neo sa kamay at marahang hinila palabas ng restaurant. Sa ibang resto nga siya dinala, malapit sa dalampasigan. Bakit ka niya tinatawag na baby? Boyfriend mo ba siya? Nako sir, hindi. Close lang talaga kami. Ganun ba kapag close? Kailangang humalik sa noo mo? Ganun na po kasi si... He's sitting on you, Minzy. Halata naman eh. Gusto mo ba yung kiss niya? Siyempre gusto mo. Namula ka pa nga sa kilig eh. Hindi po ako kinikilig. At saka hindi ko gusto si Dexter. Kaibigan ko lang siya. At hindi ko naman alam na halik siya sa noo ko. Nakayokong sabi niya. Para ka pong boyfriend na nagsiselos kung magsalita. Ako? Nagsiselos? Halos hindi nito natapos ang mga sasabihin dahil bigla na lang napaubo. Bagay na ikinatawa ni Minzy. Sandali lang silang naglakad sa dalampasigan at natutuwa si Minzy nang mag-open up ito about sa pamilya nito at kung gaano naman ito kamahal ang ina. Nagtanong din siya tungkol sa ex-girlfriend ng binata na parang ayaw na nitong pag-usapan at mukhang galit sa dating nobya. Kay bilis daw nitong makahanap ng iba. Kaya naman ang pagmamahal nito sa dalaga ay unti-unti na ring nawala nang malaman daw nitong nakahanap na agad ng mapapangasawa. Kinagabihan ay umuwi na sila sa kanilang suite. Nagdadalawang isip pa si Minzy kung pupuntahan niya sa club si Dexter. Are you going to meet your classmate? You have time. Wala naman akong iuutos. Papayagan mo ako, sir? Of course, kung gusto mo. Kasi takot po akong pumasok sa club eh. At saka hindi po ako umiinom talaga. Napilit lang ako ni Ella at Alice. Then, I can go with you. Sasamahan mo ko, sir? If you want. Parang batang napatalon si Minzy sa sobrang tuwa. Iyon ang first time na papasok siya sa club. Nagbihis siya at nag-search sa cellphone ni Neo
kung ano ba ang dapat sinusuot kapag pupunta ng club. May nakita siyang denim shorts sa mga binili ni Neo para sa kanya. Pinaresan niya yun ng fitted top na square neck dahil matangkad na siya at flat sandal lang din ang suot niya. Napatitig tuloy sa kanya si Neo nang makita ang ayos niya. Dahil sa pagkakataong yon ay tinali niya na ang buhok. Sa loob ng club ay pansin niya ang kakaibang titig ni Neo sa kanya. Pero nang dumating na si Dexter ay talagang hindi na humiwalay sa kanya si Neo. Gulat pa nga siya dahil nanatili lang din sa bewang niya ang kamay ng binata na pinagtataka rin ni Dexter. Pare, I wanna bring Minzy to the dance floor. Isasayaw ko sana. May I? Sa naging tanong ay nawala ng emosyon si Neo sa mga mata. Alanganin pang bumitaw sa bewang niya. Agad siyang hinila ni Dexter sa dance floor at tawang-tawa siya ng sumayaw na ito. Hip-hop dancer noon ang binata kaya naman smooth talaga ang galawan. Baby, sayaw ka din. Dex, alam mong parehong kaliwang pa ako, hindi ba? Ganto lang, kembot ka lang. Mas lalo lang siyang natawa nang kumembot si Dexter. May hawak din itong alak at inalok sa kanya. Dahil nagpunta siya roon para ma-experience ang club, tinanggap niya naman ang bottle drinks. Pero napatingin muna siya kay Neo na hindi humihiwalay ang tila nag-aapoy na mga mata sa kanya. Inumin mo na, that's a good one, Minzy. Kapag nainom mo yan, talagang mapapasayaw ka. Bulong ni Dexter sa tenga niya. Nakiliti siya kahit bahagya siyang lumayo at nilagok ang alak. Masarap nga yon kahit gumuhit ang pait sa lalamunan niya. Maya-maya biglang nagbago ang music. Hindi na disco kung hindi sweet music na. Gulat si Minzy nang bigla ay hinapit niya si Dexter sa bewang at hinapit papalapit sa katawan nito. It's nice to see you again, baby. Alam mo ba, super miss kita. Bulong ni Dexter sa tenga niya na parang nakayakap sa kanya. Hindi naman kailanman na ilang si Minzy sa binata dahil kilala niya na ito. Kahit ganoon na malambing ito sa kanya ay hindi naman bastos. Feeling ko napaka-wild mo na dahil ba sa 2 years kang nanirahan sa liberated na bansa? Wild? Masyado na ba akong touchy sa'yo? I'm sorry, baby. Namiss lang talaga kita. Pero alam mo ba, kaya ako ginagawa to ay dahil pinagsiselos ko lang yung boss mo. Kakaibang titig sa'yo eh. Ha? Anong ibig mong... Hindi pa man natatapos ni Minzy ang tanong, ay ramdam niya na parang humiwalay ang kaluluwa niya sa katawan nang basta na lang siyang hilahin ng kung sino papalayo kay Dexter. Si Neo, galit na nakatingin kay Dexter. What the fuck is your problem, pare? You're my problem, damn you. You're too touchy. You act like a dumb boyfriend. Pambabastos ang ginagawa mo. And the way you also act, I can say that you really has a hidden desire with your employee. Pare, nagsiselos ka ba? Hindi nakasagot si Neo at nagtagis na lang ang mga bagang. Mas matangkad at mas brosko ito kay Dexter. Kaya kung titingnan ay para itong leon na nanlalapaw ng buhay na tao. Let go of Minzy. Sumasayaw pa kami. No, we're leaving. And don't you dare grab her from me. Kung ayaw mong dumugo yung bibig mo. Walang nagawa si Dexter nang hilahin siya ni Neo papalayo rito. May higpit ang pagkakahawak sa kanya ng binata, kaya naman nakaramdam ng konting sakit sa kamay si Minzy. Pagdating sa suite nila ay pabaliang isinara nito ang pinto. Takot na napatingin siya kay Neo nang humarap ito sa kanya sa namumulang mga mata. Ang sabi mo kanina hindi mo siya gusto. Pero bakit kung magpahawa ka sa kanya ay parang gustong gusto mo na magkadikit ang mga katawan yung dalawa? Sir. Damn it, Minzy. Hindi maganda na dumidikit ng ganun sa'yo ang isang lalaki. Sir, nung hinawakan mo ko at hinapit sa bewang, wala kang narinig mula sa akin. Nung pinatira mo ako sa kondo mo, kahit lalaki ka't babae ako, wala akong naging angal. Magkasama tayo ngayon sa isang kwarto, hindi ako umangal. Kasi alam ko naman na hindi ka masamang lalaki. Ganon din ho si Dexter. Kaibigan ko lang ho siya. Halatang may gusto siya sa'yo, Minzy. Ano naman kung gusto niya ako? Hindi po maganda na kinakausap mo ng ganon ang isang tao. Lalo pat kaibigan ko siya. Well, I don't care. Because I don't want to see him touching you like that. Nabibwisit ako, Minzy. Kumukulo ang dugo ko sa hindi ko malamang dahilan.
kapag may mga lalaking umaaligid sa'yo. To the point na dinala kita sa tanging lugar na to para lang hindi matuloy ang date ni Elric. Napaawang ang bibig ni Minzy sa narinig. Bigla siyang nabingi dahil sa lakas ng pintig ng puso niya. Pareho silang napatingin sa pinto nang may kumatok doon. Minzy! Minzy baby, ako to. Pwede ba tayong mag-usap? Wala sa sariling lalapit na sana si Minzy sa pinto para pagbuksan si Dexter, pero mabilis na hinila ulit siya ni Neo at bumangga siya sa matigas nitong dibdib. Ni hindi na siya nakapagsalita pa ng sinapo nito, ang buong mukha niya't marubdob na siniil ng halik. Tumagal ang halik na yon ng halos ilang minuto hanggang sa tumigil ang pagkatok sa pinto. Binitawan siya ni Neo na humihingal. Huwag kang magkakamaling pagbuksan siya. Kung hindi, hindi lang yan ang gagawin ko. Parang may parte sa utak ni Minzy na paano nga kung hindi niya sundin ang sinasabi nito. Sa pagkakataong yon, ay gusto niyang sumuway kay Neo para malaman kung ano pang maaaring nitong gawin. Lumapit siyang muli sa pinto, pero hindi pa man nakakaabot sa seradora ang kamay niya nang hawiin yun ni Neo. Muling sinapo ang mukha niya at muli siyang sinunggaban ng halik na gustong gusto niya ring tugunan. Sumabay siya sa bawat intensidad ng masarap na halik ng binata. Ni hindi niya tuloy na malayan na nakahiga na sila sa kama. Pumaibabaw na ito sa kanya. Hinabad ang white long sleeve na tinapon lang sa kung saan. Nakita niya ang 8 abs sa tiyan nito na nagpakurap sa kanya ng ilang beses. Kapag sinabi mong tumigil ako, titigil ako. Namumungay ang mga matang sabi ni Neo habang nakatitig sa labi niya. Walang salitang nakumawala sa bibig ni Minzy at umiling lang siya para sabihing huwag itong tumigil. Hindi niya alam kung dahil ba sa alak kaya siya nagiinit ng ganon o dahil gusto niyang magdikit muli ang katawan nila ni Neo. Nang siya na mismo ang naglapit ng kanilang muka ay hindi na nagpapigil ang binata. At sa kauna-unahang pagkakataon, may nakakita na sa buo niyang katawan. May umangkin na sa dignidad at pagkababaing iniingatan niya. Ang kirot doon na tila pumunit sa buo niyang pagkatao ay damang-dama ni Minzy. Hindi siya lasing. Alam niyang hindi yun dahil sa alak. Kagustuhan yun ng katawan niya na sinang-ayunan ng kanyang puso at utak. Ni wala siyang pagsisising nakapa sa dibdib. Matapos ang ilang beses na pag-angkin ni Neo sa kanya ng gabing yon. Kaya naman kinabukasan, hindi na siya nakatayo sa sobrang sakit ng katawan at nag-aapoy pa siya sa lagnat. I will cancel our flight. Hindi muna tayo uuwi mamaya. Masuyo nitong sabi habang inaalalayan siyang bumangon at sumandal sa headboard ng kama. Nakahanda na rin ang mga pagkain. May breakfast in bed pa. Hiyang-hiya si Minzy. Hindi siya makatingin ng diretso kay Neo kahit pa bihis na siya at hindi na nito nakikita ang buo niyang katawan. Pero may mga trabaho ko pa sa firm, di ba? The firm can wait. Ayokong mapagod ka sa biyahe. Kumain ka muna. Tapos ay pag-uusapan natin mamayang tungkol sa... Huwag na muna nating pag-usapan kasi hindi pa ako handa. Sandaling tinitigan siya ni Neo kaya muli siyang napayuko. Natatakot kasi siya na baka sabihin itong casual sex lang yon dahil wala naman talagang namamagitan sa kanilang dalawa. Bunga lang ng pagkatipsi nilang dalawa. Ni hindi pa nga nagsisink in ang dahilan kung bakit ayaw ni Neo na may ibang lalaki na lumalapit sa kanya. Bumuntong hininga na lang ang binata na parang hindi sang-ayon sa gusto niya at nagpatuloy sa pagpapakain sa kanya. Pag-uwi nila kinabukasan ay sobrang malumanay kung magsalita sa kanya si Neo. May pagsuyo, todo alalay na para bang isa siyang babasaging bagay. Kahit hanggang sa makarating na sila sa kondo nito, ay pinagpahinga pa rin siya. Sinabihan siyang wag munang pumasok sa kasa kung hindi niya pa naman daw kaya. Natutuwa naman si Minzy kung paano tertuhin ni Neo. Pero kung naalala niya ang ginawa ni Chong Lito, ay nakukonsensya siya ulit. Kaya naman nang umalis ito para daw magtungo sa firm, ay dali-dali na rin siyang pumunta ng kasa. Gulat siya nang makitang iilang mga bagong empleyado doon. Meron na ring bagong chef. Iilang waiter at assistant sa kusina. Pero nang makita niya doon si Neo, na wala pala sa firm ay mabilis na lumapit ito sa kanya. Hey, haven't I told you not to go here?
Minzy, dapat nanatili ka na lang sa... Sir, kaya ko po. Putol niya sa binata dahil naroon sa kusina ang mga kasamahan niya. Ayaw niyang malaman na sa iisang bubong lang sila nakatira. Bakit Ate Minzy? May sakit ka ba? Tanong ni Ella. Oo nga, namumutla siya. Okay naman kahit huwag ka na munang pumasok. Nakahanap na si Boss Neo ng makakatulong pa sa atin dito sa kasa. Wika naman ni Alice. Pero hindi niya napaghanda ng paglapit sa kanya ni Elric at nag-aalalang sinapo ang noo niya. May lagnat ka ba? Alam mo, pwede kitang samahan sa... Hindi na. Maagap na putol ni Neo kay Elric at inalis pa nito ang pagkakahawak ng binata sa noo niya. Sandaling nanlaki ang mga mata ni Minzy. Ganon din ang reaksyon ng lahat ng nasa kusina. Lalo pa nang bumaba sa kamay niya ang kamay ni Neo. Ang tigas ng ulo mo. Ano bang hindi mo maintindihan sa sinabi kong magpahinga ka muna? Halika nga. Marahan siyang hinila ni Neo palabas ng kasa at ipinasok sa loob ng kotse nito. Sir. Please, hindi ako mapakali at nag-aalala ako sa'yo. Kaya bumalik na tayo sa kondo. Ayoko munang mapagod ka. Sir, hindi naman po ako nanganak. Nawalan lang ako ng virginity. Sa sinabi niya ay hindi na kaimik ang binata pero pinipigilang matawa. Kaya ko po at saka hindi rin ako sanay na magmukmok. Please, hayaan mo na ako magtrabaho ngayon. Total may mga kasamahan naman na ako. Hindi na ako masyadong mapapagod. Pero teka, bakit ka nga pala nagdagdag ng mga tauhan? Kaya na po ba ng budget ng kasa? Tsaka hindi na ho ba mabenta ang mga luto ko? Minzy, the reason kung bakit ako nagdagdag ay dahil ayaw kong mapagod ka. Ayoko nang na-stress ka sa loob. Sa halos 3 buwan, alam kong hindi naging madali ang lahat ng una pa lang. Pero dahil may utang po kami ng tiyuhin ko. Huwag na muna nating pag-usapan yan. Let's wait for the right time and let's talk about it. Sa ngayon, can you stay with me? Hindi may paliwanag ni Minzy kung bakit pakiramdam niya ay nakikiusap sa kanya si Neo na wag niya itong iwan. Tumango din naman siya bilang assurance kahit napangiti ang binata at banayad na hinaplos siya sa pisngi. Matapos ang araw na yun ay tila mas naging malalim pa ang pagiging maalagain sa kanya ni Neo. Hindi pa natatatapos ang araw at ang mga trabaho niya sa kasa ay sinusundo na siya para pakainin sa labas at pagpahingahin. Kahit ilang beses siyang magtanong kung bakit linggo-linggo na siyang nakakatanggap ng sahod mula rito, ay wala siyang matanggap na paliwanag. Labis na pinagtataka rin ng mga kasamahan niya ang naging trato ni Neo sa kanya. Pero walang sinuman ang nagtanong. Nakamasid lang ang mga ito. Maging si Elric ay hindi na nagtangkang magpa-cute pa sa kanya. Ang nangyari sa kanila ni Neo sa Cebu ay ilang beses na muntikang naulit. Pero magaling sa pagtitimbi ang binata. At nagagawa nitong humalik na lang kahit papareho silang nag-iinit tuwing na pag-iisa sila sa kondo. Bilib siya kung paano naging mataas ang respeto ni Neo sa kanya. Aminado si Minzy na gusto niyang maulit ang pag-iisa ng kanilang mga katawan. Pero para sa walang label na relasyon, ay hindi niya rin naman kayang pagbigyan ng katawan nang hindi muna inuuna ang puso at utak niya. Ilang beses siyang gustong kausapin ni Neo tungkol sa sitwasyon nilang dalawa. Kung titingnan kasi, ay para talaga silang may relasyon. Pero hindi handa si Minzy. Hanggat hindi pa nakakabalik ang tiyonglito niya, hindi niya pagbibigyan ng kagustuhan ng puso dahil natatakot siyang umasa. Paano pala kung parehong infatuation lang ang nararamdaman nila ni Neo? Pero hindi niya may tatangging unti-unti nang lumalalim ang kanyang nararamdaman para sa binata. At kung kailan nangyari yon, tsaka pa bumalik ang taong hindi nila inaasahan. Kakauwi lang nila ni Neo mula sa kasa dahil sinundo na naman siya ng binata. Magkahawak kamay na lumabas sila ng elevator. Pero gulat sila nang makitang napakaganda at sexing babae na ngayon ay nakatayo sa labas ng pinto ng kondo. Neo. Ivy? Tila tinusok ng matulis na bagay ang puso ni Minzy sa narinig. Kung hindi siya nagkakamali, ang babae ang nobya niyang minahal ni Neo. Masakit ang puso na kagad siyang bumitaw sa kamay ni Neo, kaya napatingin sa kanyang binata. Neo,
Can we talk, please? Nakita ni Minzy ang pagbagsak ng luha ng babae. Matamis na nginitian niya lang si Neo at tumango. Nang madaanan niya ang babae, ay tiningnan niya lang ito sa mga mata at para siyang nawala ng lakas dahil sa tindi ng insekuridad. Ang babaeng ito ang unang minahal ng lalaking mahal niya. Pagkapasok pa lang ni Minzy sa loob ng kondo, ay nagsibagsakan na agad ang kaniyang mga luha. Paano na kapag nagkabalikan sila? Paano na? Mahal ko si Neo. Pero hindi naman ako pwedeng maging hadlang sa dalawang nagkahiwalay lang dahil sa kagagawa ni Chong Lito. Dumiretso siya sa kwarto at sinubukang matulog. Pero umiyak lang siya ng umiyak. Namamaga ang mga mata niya. Kaya nang bumalik si Neo at naabutan siya sa kusina na nagluluto ay kagad siyang nilapitan. Nag-aalalang sinapo ang mukha niya. Hey, baby, did you cry? Namamaga yung mga mata mo. Hindi, kasi yung sibuyas eh. At sa tingin mo, maniniwala ako. Kumusta? Nag-usap na ba kayo? Ano, napatawad ka na ba niya? Neo, yung bigay ni Chong sa akin, naitago ko pa rin ang mga sahod ko na binibigay mo. Pwedeng pandagdag yun para matubos ang singsingat. Hindi na natapos ni Minzy ang mga sasabihin nang bigla'y parang hinalukay ang kanyang tiyan. Dumuwal siya kaya agad niyang nasapo ang bibig. Nanlalaki ang mga matang nakatingin siya kay Neo, habang ang binatay na puno naman ng pagtataka. Magsasalita na sana ito pero nasundan ang pagduwal niya hanggang sa napatakbo na lang siya sa banyo at doon sumuka ng sumuka. Nasa likod niya lang si Neo. Hinahagod ang kanyang likuran habang may hawak na baso ng tubig. Halos nilabas niya na lahat ng kinain at sobra siyang nakaramdam ng pagod matapos sumuka. Pero ang labis niyang ikinabigla ay nang may mainit na likido na lumabas sa pagkababae niya at gumuhit yon sa hita niya na parang gripong marahang umaagos. Dahil white dress ang suot niya, ay kagad niyang nakita kung ano yon. Dugo? Neo, bakit may dugo? Dame, what is happening, Minzy? Minzy! Yun na lang ang huling narinig ni Minzy dahil bigla ay parang nilamon siya ng kadiliman. Boses ng isang babae ang narinig niya na nagpagising sa kanya mula sa tila mahimbing na pagkakatulog. Magre-reseta ako ng mga vitamins para sa kanya at naturukan ko na rin siya ng pampakapit. Make sure not to stress her dahil masyadong masala ng pagbubuntis niya. She's 2 months pregnant. Congratulations. Thank you, Doc. I'll go to your office later for some clarifications. Okay, Mr. Dorocas. I'll leave you now. Pagsara ng pinto ay siya namang pagmulat ni Minzy ng mga mata. Masyado siyang gutom para alamin pa kung ano ang mga narinig niya. Basta't makita lang si Neo ay ayos na sa kanya. Minzy, huwag ka na munang bumangon. You have to rest. Pero gutom ako. Gusto ko ng apple, siopaw at saka duhat na isasawsaw ko sa gatas, Neo. Pwedeng samahan mo akong bumili? Nasaan ba tayo? Bakit may dextrose ako sa kamay? Sa halip na sumagot ay mabilis at nanghihigop na halik lang naman ang natanggap niya mula sa binata. Malapad siyang initian habang sapo ang mukha niya. Minzy, you're pregnant. Pregnant? Oo, sabi ni Doc. Sumuka ka kanina dahil naglilihi ka na. Pero dahil sa stress ay munti ka nang mawala ang baby natin. Please don't be stressed. Kung dahil lang sa pagbabalik ni Ivy, promise, hindi ko na siya kakausapin. Promise hindi na ako makikipag-usap o makikipagkita sa kanya. Nagsibagsakan ang mga luha ni Minzy, pero hindi dahil sa tuwa. Buntis ako? Pero Neo, mag-aaral pa ako. May utang pa si Chonglito sa'yo. Mahal mo pa ang ex-girlfriend mo. Paano ako? Paano ang baby ko? Hindi pa ako tapos sa pag-aaral. Paano ko siya bubuhayin? Paano ko siya papalakihin? Talagang humagulhol na si Minzy dahil hindi niya alam kung ano ang pinasok niya. Wala siyang pwedeng sisihin kung hindi ang sarili niya lang. Napakabata pa niya para magbuntis. Marami pa siyang pangarap. Natigil siya sa pag-iyak nang muli ay sumigid ang kirot sa kanyang tiyan. Please baby, please, stop crying, Minzy. I know that this is my fault.
Pero walang kasalanan ng bata. Mahirap siguro, but we'll figure this out. Dalawa tayong may gawa sa kanya at hindi kita pababayaan. Okay? I'm here. Hindi kita iiwan. Hindi ko hayaang mapasama kayo ng anak natin. Wala siyang nagawa kundi ang umiyak na lang. Hindi pa talaga handa si Minzy pero sa mga sumunod na araw na hindi siya iniwan at pinabayaan ni Neo ay unti-unting nagbago ang pananaw niya. Mas naging doble na ang pag-aalaga nito sa kanya. Kahit pagod mula sa trabaho, sa pag-manage ng firm dahil nagpakasal na rin si Justin, ay hindi pa rin ito nawala ng oras sa kanya. Laging binibili kung ano ang mga gusto niyang weird na pagkain. Kahit nangangasim na rin ang mukha nito kapag kumakain siya ng mangga na may bagoong. Napapangiwi rin kapag sinasawsaw niya sa suka ang rambutan, pero wala itong magawa. Dahil sa panahong yon, ay pagkain lang ang kasiyahan ni Minzy. Hinayaan niya itong makipag-usap kay Ivy na lagi na lang naghihintay sa labas ng kondo. Bumalik daw galing sa States ang babae at tinakasan ang napangasawa nitong gambler at drug addict para makiusap kay Neo na makipagbalikan. At ang dahilan kung bakit gusto nitong mapangasawa kagad si Neo noon ay dahil sa utos ng daddy nito na kapag napunta sa pamilya nila si Neo ay alam nilang magagamit nila ang katalinuhan ni Neo at para na rin maging sunod-sunuran ito sa ama ni Ivy dahil wala daw anak ang matanda na kayang mag-manage ng negosyo. Ibig sabihin ay gagamitin lang ng pamilya ni Ivy si Neo. Tuluyan ang nagkaroon ng closure ang dalawa at dahil doon, bahagyang nakaramdam na ng kapanatagan si Minzy. Isang araw, nagulat na lang siya nang malaman mula kay Ella na nasa casa raw ang kaniyang Chonglito. Kausap si Neo. Dali-daling pumunta ng casa si Minzy at sa labas ng office ni Neo ay dinig na dinig niya ang usapan ng dalawa. Isang buwang nanatili sa akin ang singsing mo. Hindi ko kailanman ginalaw at hindi ko rin agad plinanong isauli. Pero nang malagay sa hindi inaasahang sitwasyon ng papa ni Minzy, ay nagawa kong isanlang singsing. Naging makasarili rin ako at ginamit ang malaking halaga sa pansarili kong interes. Pero narito ang kalahati ng 900,000 sir. Ginawan ko ng paraan at ito na lang talagang nakayanan ko. Gagawan ko ng paraan para makumpleto. Pero nakikiusap ako. Sana'y pakawalan mo ang pamangkin ko at wag nang pahirapan. Dahil wala naman siyang kasalanan. Ako na lang. Alilain mo ako, sir. Gagawin ko ang lahat. Handa rin akong makulong. Pero sana'y palayain mo na ang pamangkin ko. I'm sorry, but I don't wanna do that. Ngayon pa na pinagbubuntis niya ang magiging anak naming dalawa. Hindi ko mapapatawad ang ginawa mo sa singsing ko. At hindi ko rin matatanggap na yan lang ang kaya mong isauli matapos ang ilang buwan. Tatanggapin ko ang perang yan, pero hindi yun nangangahulugang bayad ka na sa utang mo sa akin. Maniningil pa rin ako at hindi pa kakawalan ng pamangkin mo dahil akin siya. Nagawa mong buntisin si Minzy. Kasali ba yun sa pambayad na gusto mo mula sa akin? Literal na natigil si Minzy sa paghinga. Hindi alam kung anong mararamdaman sa kung ano pang maririnig niya. Gusto ko si Minzy. Hindi. Mas tamang sabihin na mahal ko na siya. At kahit anong gawin mong pakiusap ay hindi ko na siya pakakawalan pa. Hindi ko rin kailangang hingin pa sa'yo ang kamay niya. Pero nais ko pa rin humingi ng blessing mula sa inyo. Nakikita kong hindi ka masamang tao. Alam kong magiging maayos sa'yo ang pamangkin ko. Nakikiusap ako na wag mo na lang siyang sasaktan. Maagang namulat sa realidad ang batang yon at puro paghihirap na lang ang naranasan. Kaya sana'y mahalin mo siya katulad ng pagmamahal sa kanya ng mama at papa niya. Nangangako ako, sir. Magbabayad ako ng paunti-unti. Matapos marinig ang usapang yon, ay mas lalong napanatag si Minzy. Walang paalam na pumasok siya sa office ni Neo at pinaghahampas sa dibdib ang kanyang tiyuhin na sobrang nang nangayayat dahil siguro sa stress. Niyakap niya rin ito habang umiiyak. Magmula ng araw na yon, naging opisyal na ang relasyon nilang dalawa. Hindi niya na rin naitanggi sa mga kasamahan sa kasa na 4 na buwan na siyang buntis at si Neo ang ama nun. Nagpapasalamat siyang wala siyang natanggap na panghuhusga dahil alam naman daw ng mga ito
Nakakaibang titig ni Neo sa kanya. Masaya din si Elrie kahit medyo dismayado. Bumisita sila sa mental facility kung nasaan ang papa niya. At kahit wala itong response dahil nanatili lang nakatitig sa kawalan, nirespeto pa rin ni Neo ang ama niya at hiningi ang kamay mula rito. Inilipat din ito ni Neo sa mas maayos na ward. Matapos ang ilang buwan ay nanganak na si Minzy ng napakagwapong bata. Si Nicolo naman ang manas sa ama at dahil ayaw niyang manatili sa kondo ay lumipat sila sa bahay na kinalakihan ni Neo sa isang beach house. Naroon si Mami Lea, ang mabait at magandang ina ng lalaking mahal niya. Diyos ko, ang apo ko, nagpupunan naman. Halika na nga sa taas at bibihisan ka ulit ni Lola. Pang-ilan mo na ba yan ha? Lakas kasing makadede eh. Ayan tuloy. Nako, napakagwapo. Natatawa na pinagmasdan na lang ni Minzy si Mami Lea habang karga nito si Nicolo na 2 linggo pa lamang magbunla ng isilang niya. Nasa sala lang siya. Tinutupi ang mga baby clothes ng anak. Mami, ako na lang po magbibihis sa kanya. Puyat ka pa po mula kagabi kakabantay sa apo mo. Nako, gustong gusto kong magpuyat para sa kanya, Minzy. Salamat at binigyan niyo ulit ni Nicolo ng kulay ang buhay namin ni Neo. Sige na, maligo ka na't ako nang bahala sa lahat. Huwag mo nang galawin ang mga damit na yan. At ako nang bahala mamaya kapag tulog na itong mahal ko. Magpaganda ka na dahil pauwi na galing sa trabaho ang asawa mo. Mami, hindi pa naman ho kami kasal. Nag-propose na siya sa'yo, kaya ikakasal na rin kayo at magiging asawa mo na siya. Nakangiting sumang-ayon na lang si Minzy. Bago nga siya manganak, ay nakapag-propose na sa kanya si Neo. Simpleng proposal lang sa kasa. Naroon ang lahat ng kasamahan niya, maging ang kaibigang si Pearlie. Pagkatapos din nun, ay muli silang bumisita sa papa niya para ipaalam dito ang magiging kasal nila sa susunod na taon. Kakatapos pa nga lang ni Minzy sa pag-aayos ay dumating na si Neo at niyaya siyang maglakad sa dalampasigan. Magkahawa kamay na naglalakad sila roon at dinadama ang masarap na ihip ng hangin. Hindi ka ba pinahirapan ni Nicolo ngayong araw? Masuyo nitong tanong. Hindi naman. Mas gusto niya na yata yung lola niya kaysa sa atin eh. Pareho silang natawa ng lalaking mahal. May gusto nga pala akong malaman. Hindi ko alam hanggang ngayon kung nasa na talagang singsing para kay Ivy. Hindi mo na ba talaga natubos? Natubos ko na yun. Magmula nung tumira ka sa kondo ko. Ha? Bakit hindi mo sinabi? Kasi kapag sinabi kong nakuha ko na at wala ka nang kailangang bayaran sa akin, baka iwan mo na lang bigla ang kasa. At baka hindi pa tayo nahulog sa isa't isa. Ikaw talaga? Pagkatapos ay sinali ko sa auction para ibigay sa charity para sa mga homeless children. At itong singsing na bigay ko sa'yo, galing to kay Lola. Pinatago niya kay Mama para ibigay sa babaeng makakasama ko hanggang pagtanda. Napangiti si Minzy. Alam niyang hindi lang 1 milyon ang halaga ng singsing na yon. Pero hindi naman mahalaga sa kanya kung mahal yon o hindi. Mas mahalaga sa kanya ang pagmamahal ni Neo para sa kanila ni Nicolo. Hindi ko alam kung nasan ako ngayon, Minzy. Kung hindi ka lang dumating sa buhay ko. Akala ko noon, stress lang ang bigay mo. But now, you gave me Nicolo. At hindi mo pagsisisihang minahal mo ko. Mahal na mahal kita. Hindi ko rin alam kung paano na ako ngayon kung wala ka, Neo. Buong buhay ko, pagsabay na lang sa agos ng buhay ang alam kong gawin. Hinihintay ang pagsapit ng gabi para makatulog at makalimutan ng lahat ng paghihirap ko. Pero salamat sa Diyos at nakilala kita. Binigyan niya rin ako ng Nicolo na alam kong magpapabago ng lahat ng pananaw ko sa buhay. Mahal na mahal kita. Matamis na halikang natanggap niya mula kay Neo at mainit siyang niyakap ng mahigpit. Damang-dama niya na hindi na lang siya nag-iisa ngayon habang yakap ang isa't isa kung ano nung plano ang napag-usapan nila. Mag-aaral siya ulit habang unti-unting lumalaki si Nicolo. Naroon si Neo para suportahan siya at kapag nakapagtapos na siya ay siya naman ang susuporta sa asawa niya. Masaya si Minzy
Nakatagpo siya ng katulad ng papa niya na sobrang mapagmahal at lagi siyang inuuna. Kaya naman ipaparamdam niya rin kay Neo na hindi ito nagkamaling mahalin siya. Ang pagdating ni Minzy sa buhay ni Neo ay hindi inaasahan. Sugatan ang kaniyang puso at isa si Minzy sa naging dahilan nun. Pero ang babaeng inakala niyang nagbigay lang ng pasanin sa kanya ay hindi inaasahang magpapabago ng maraming pananaw niya sa buhay. Ang kwento ni Neo at Minzy ay isang paalala na ang pinakamahalagang aral sa buhay ay madalas nating natututunan mula sa mga hindi inaasahang pagkakataon. At ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa tagal, kundi sa lalim ng epekto nito sa ating buhay. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.